Magandang hapon po. Nandito na naman tayo sa kabilang bahay. Kailangan kong gumising ng 12 PM kanina. Kasi ngayon ang schedule ng magkakabit ng internet. So, kailangan kong attenan. At obviously, kailangan kong nandito kapag sinetap nila yung aming internet. At ang dinala ko naman ngayon, kasi wala kaming upuan sa loob ng bahay, nagdala akong dalawang chair tsaka isang lamesita na ganito, maliit na table. Kasi pagpapatungan ko ng TV, pangsamantala, ng TV maliit dinala ko para matesting yung internet mamaya. Tapos yung dala ko yung mga minessage ng Telos na kailangan dalhin kapag dumating na yung technician dito. May dalawang batang nalulungkot kasi yung internet nasa kabilang bahay na. Para silang mga himatlugin na para mga hinang-hina. Kasi wala na, hindi na siya nakakonect sa internet yan. Yeah. Punta tayo sa kabila. Anong oras na? 4 o'clock, 6 o'clock, labas si Mami. Nagyayaya sa akin doon daw sa bago, sa kabilang bahay. Na-set up na yung internet namin doon. At ito ang masaklap na nangyari. Kung ano yung nangyari sa amin nung last time na nagpakabit yung taga-basement namin dito, na-disconnect kami, yun din na nangyari doon sa Ewan ko ba kung anong meron dito sa Telos. Ang ginagawa nila kapag may mag-move sa basement, dinidisconnect nila yung taga-main floor, dinidisconnect nila yung linya ng taga-main floor, at yun yung ginagamit nila para sa nagpapakabit na nasa basement. Yun na naman ang nangyari kanina doon. Kami naman parang ako naman yung nagpakabit, tapos yung taga main floor, nawalan sila ng internet simula pa kahapon. So sabi ko, pre, alam ko na kung anong problema niyan kasi nangyari na yan sa amin dati. Nung nasa main floor kami, dito at nagpakabit yung taga basement. Yun na naman, same problem. Hindi ko alam sa Telos, shout out, hindi ko alam kung anong problema nyo. Bakit kapag may nagpapakabit na taga basement, dinidisconnect ninyo yung taga main floor? Hindi naman namin kasalanan yon, hindi rin nila kasalanan. Buti na lang guys, yung aking technician na nag-install ng internet ko kanina ay napakabait. Ito yung pangalan niya, highly talaga siya. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, pag nagpadala ka ng survey, ng review, perfect ka sa akin kasi napakabait mo. Ang pangalan niya si Daniel, Chinese siya. At napakabait. Habang ginagawa niya yung internet ko, kinakabit niya, inaayos niya, bumaba yung taga main floor si Rico. So, sinabi niya yung problema, baka pwedeng ayusin din yung sa kanya dahil disconnected nga sila. Sabi ko, pre, parang alam ko na yung problema na yan. So, ang ginawa namin, kinausap namin tong si Daniel, yung technician ng Telos. At si Daniel naman ay willing na tumulong. Ang problema nga lang daw, gumagawa sila based on sa job order. Wala namang ticket na ginawa para doon sa kanila. Ang sabi doon sa taga main floor kasi, kailangan daw ng technician. Sabado pa. So, ilang araw silang walang internet noon. Kaya sabi ko, Daniel, baka pwede natin silang tulungan. Baka pwedeng ayusin na natin. Nakiusap na rin yung taga-taas na pwedeng ayusin. So, ang ginawa ni Daniel is, siya na yung tumawag sa tech support. Hininga niya na magawa ng ticket ng job order yung internet ng taga-taas. Pagkatapos, tinawagan niya yung manager niya at sabi niya siya na yung gagawa. So, ganun. So, above and beyond talaga yung serbisyo ni Daniel today. Actually, kung tutusin, pwede na siya magdahilan kung gusto na niyang umuwi. Kung gusto na niyang umalis, sabihin niya, ay, hindi ko sakop yan. May technician ka na dadating sa Sabado, hintayin mo na lang yun. Pwede niyang sabihin yun. Pero, sinabi na niya na, sige, kakausapin kay manager ko na ibigay na sa akin yung trabaho at since nandito na rin naman ako. Bumili lang kami ng ulam sa Chinook. At sa aming paboritong mancho wok. Pag uwi namin, umuulan na ng ang asin. Umuulan ng alcampor, Nakahakot na uli kami ng pang-nth
time, hindi ko na matandaan kung ilan. Mga additional na sa pantry, nagbaon. Kasi walang makakain dito. May baon sila, may bugong. Tapos yung basurahan yan. Dinala ko na rin ang microwave at saka ang air fryer. Konting-konti na lang talaga yung naiwan dun. 6 PM na. Pupuntahan ko siya dun sa elbow, sa kabilang bahay. At hahakot pa uli kami. Konti na lang talaga yung matitira bukas. Ano na ngayon? Biyernes ng hapon, ng gabi. At ako ay walang tulog. Hindi ako sa mga drawers. Hinugot ko isa-isa. Hindi na namin ginalaw yung laman. Kung ano siya as is, yan na. Binalot ko na lang para hindi siya mawala sa sa pwesto. O hindi magulo yung laman. So nakabalot na yan ng wrap. Yan. Namuhunan na lang kami sa wrap. Yan ang mga paglalagyan namin. Madali ng buhati niya. Magaan na yan. Ano, may laban pa? Laban! Laban! Naglalaba pa yan. Oh. Sabay pa paglalaba sa pagbabalot at pagkakahon. 10:80 na ng gabi. Tingnan niyo ang oras na. 10:18. At kailangan pa rin namin bumiyahe ng isa pa. Iniwan namin yung 2 bata doon. Tapos, wala kasi naglalaba pa eh. So, kailangan pa namin hintayin tong labada na to. Ay, hindi natatapos. Hindi talaga siya natatapos, guys. Hello guys, it's Saturday na ng umaga. At ito na yung araw ng paglipat. Pero nagtitiglo pa rin ako. May tinitiglo pa rin. Ito yung mga huling salang sa washing machine na iniwan na namin kagabi dito sa bahay na alisan namin. At habang hinihintay namin yung mga labahin kagabi, binaklas-baklas ko na yung mga bed frame. Pinrepair na namin itong mga kama na tong para bubuhatin na lang mamaya. The night before, talaga namang puyat na puyat itong si Mami at saka si Jayron. Kasi after ng last trip na ibinyahe namin mga gamit papunta dun sa bagong bahay, hindi naman nila tinigilan hanggat di nila naiaayos lahat ng mga bagay-bagay sa nilipatan naming bahay. So itong Sabado na to, maaga kaming pumulas para pumunta sa U-Haul para kumuha ng truck. Pero ang hindi namin alam, meron pala kaming maling nagawa or hindi nagawa. Today, so this size of you need a truck. Mommy, what size? This is quite small, right? The next one. This is a 26 foot. No, not this one. Next. This is a 10 foot truck. This is a 20 foot. A lot bigger. So 10 and then 20? Yeah, no. After that is a 15 foot. Oh, also. 15. Where's the 15? Yeah. I show you that. Probably that's what we need. So yun nga, pagdating namin sa U-Haul, sobrang daming truck na available. Mamimili-mili ka na lang, di ba? Yun yung akala namin. Pero ang di namin alam, nakabook na pala yung lahat. At dahil hindi kami nag-book, iilan na lamang yung available na pwede naming marentahan. Hindi namin nakuha guys yung yung 15 foot na habol naming makuhang truck. Kaya ito, 10 foot lang itong nakuha ko. Pag nag-rent ka nga pala dito ng U-Haul, kailangan tandaan mo at picturean mo yung kilometers na natakbo na niya para alam mo pagbabalik mo sa kanila kung ilan talaga yung kilometers na nagamit mo sa pag-move mo. Ganon din yung gasolina. Kasi kung gaano kataas yung gasolina nung kinuha mo yung truck, kailangan pag binalik mo is ganon pa rin. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung nakuha namin truck. Maliit. Hindi ito yung target namin talaga. Ito maigsi. Ito lang Yan. Dinaanan na namin yung yung una namin dinaanan is yung lamesa na bilog na ipapalit namin. Ngayon lang namin nakuha. Kasi nga hindi magkasya yung bilog niya sa sasakyan namin. Yan liit, di ba? Breakfast muna tayo guys. Kain tayo ng Tim Hortons soup na muntik nang nasunog. I already ate. Tsaka nilagang itlog. 2,000 years later. Nalakas ng mga Amazona. Nakita nyo ba guys yung... Masusukat na lakas ng Amazonang puyat. Kasi eto na. Nagbaba na kami. Tapos hindi pwede umabot sa Monday. Yun meron pa isang assistant. May mover kami narkila. Grabe, natapos din kami guys sa wakas. Nakakaubo. Nakakaubo pala sa pagod. Ang ubo namin ni Jayron, Jollibee! Jollibee! Nagre-request sa mami niya ng Jollibee. Grabing pagod rin ng batang yan. Napakasipag talaga. Palabang kami kasi huling biyahe namin. Hindi na namin sinama si mami.
Bali kami na lang ni Jeron. Kasi pagod na nga din si Mami, puyat pa kagabi. Pero si Jeron ay puyat din kasi sinabayan niya yung Mami niya kagabi. Re-rewardan muna namin yung masisipag naming sarili. Sa dami na aming pinagdaan ng paghahakot ng ilang araw na. Mga puyat. Kagabi hindi natulog yung mga yan. Tapos yan, hakutan. Jollibee muna, Jollibee. Samahan na natin ang milk tea para masarap. Finally guys, makakakain na ng tanghalian ng anong oras na? Ngayong 2:15, galing kami ng Jollibee tsaka Kung Puti. Bumili kami. Pero marami pa kaming marami pa kaming hakutin na sa taas. Tinambak muna namin doon sa arawan. Bahala na siya kasi gutom na talaga kami. Papakita ko sa inyo guys kung ano na ang progress ng aming paglilipat. Ang kalat. Ang kalat. Ayan, may salamin ng table, hindi pa na ipapalagay kasi ayan. Ang dining table namin nasa taas pa, nakatiwangwang doon. Hindi ko pa na-assemble. Madali lang yan. Dali na yan. This, we're here. Ayan. Ayan, ito yung pinagpuyata rin niya Mami kagabi. Ito pa, matindi. I-assemble ang kama at ihahanap ng pwesto yung mga yan, kung saan i-stack yan. Ayan din. Ito, in-empty namin para madaling ma-assemble dito kasi ito yung una namin i-assemble ng kama. Yan, nice nila to kagabi. Ay, wala pang laman. Mga pabango. Ana. Ay, setup na namin. Ang bilis namin na setup ang mga drawers kasi nga, buo-buo siya. Kumbaga, hindi na namin ginalaw ang laman. Yan, mag-assemble tayo ng bed frame. Ang kagandahan lang dyan, hindi na kailangan ng tools. Yay! Yung isang kama na yon ililipat namin sa kabilang kwarto. So, kailangan malinis namin para ma-assemble yung kama at yung mga drawer may balik dito. At dito na nga umpisang nalobat na pala yung phone ko kaya hindi na namin nakuhanan hanggang matapos naming masetup yung kwarto ni Jeron. Namin ipasok sa garage yung kotse. Okay. Forward. Okay. Ito yung paghihirapan namin. Kasi pumayag naman ang may-ari na tanggalin itong mga ginawa niyang mga storage na space na to. Kinain yung garahe. Ang laki ng kinaing space sa garahe. Kaya ngayon, coaching maliit lang ang kumakasya. Yung mga malalaking sasakyan, kagaya ng malaki namin, hindi kakasya kasi gawa nitong poste na to. Kailangan namin maputol banda rito para kumasya yung Highlander. Kasi area may bintana. Tapos area ang kwarto. May box pa, hindi na namin bubuksan. Kalaki ng kwarto. Maluag, malaki ang kwarto. Pero mo lang namin, kwarto. Halos ganyan din yung pwesto ng dati ni Kuya. Tapos si dati wala nang madaanan din. Ngayon may nandini pa ang piano. Ang daming box din Tapos 2,000 years later. Hello guys, kumusta po? So kagabi is Saturday night at after nga namin maglipat kahapon, nalipat namin lahat. Sobrang pagod na, hindi na namin nagawa ni Mami na bumalik doon sa Elbow, sa dati naming tinitirhan. At maglinis. Kaya sabi namin, Sunday na nga lang. Nagsabi na ako sa director namin sa choir na hindi talaga ako makaka-attend dahil nga busy. Ang masakit sa paglilipat dito sa Canada, hindi natatapos sa paglilipat yung pagod nyo. Kung akala nyo tapos na, pero hindi. Kailangan nyo pang linisin ng maayos na malinis yung bahay na inalisan nyo. Tanghali na nga, alas 11 na. Kami na lang ni Mami maglilinis. At itong si Jeron, ihatid namin sa sa church kasi gusto niya talaga mag-church para maka-attend siya sa choir. Sabi ko kay Nicolette, si Jeron ang magko-cover sa akin kasi hindi ako makaka-attend talaga. Sabi naman niya, busy talaga kapag ganyan naglilipat Linis naman kami. Ayan si Joyce. Hindi na matapos-tapos.
Dito yun sa lumang bahay. Nililinis namin. Araw ng paglilinis. Wala na naman nagluto. Bili na naman ang makakain. Dumayo na lang kami dito sa mall. Dito na lang kami kumain. Kahit mukha kami mga madudungis. Walang problema. Yan, hindi pa tapos ang pag-iimis. Pang ilang araw na to. Nagsimula tayo, di ba? Nagsimula kami ng Wednesday. Hindi, Thursday tayo nagsimula, no? Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday na guys, 5 araw na hindi pa rin kami natatapos sa lahat ng mga ayusin na kailangan ayusin. O hindi na namin pinilit papasukin para makatulog ng masarap kasi nakaraang araw puyatan din ng mga yan. Nadamay na rin sila sa puyat. So ngayon, binalikan namin tong mga bote at ano na pambenta at ibebenta namin. Tapos mamaya naman, babalik pa kami dito para kunin yung mga nasa shed na mga pang-camping namin na hindi pa namin nakukuha. So ngayon na namin kukunin. 40 yung nakuha mo. Hula. Yan, ano gas mo? 40. 45 gas ko. Hindi nakikisama tong panahon. Grabe ng lakas naman ng ulan. Uy, yung suot ko, nakasandals pa, chinelas pa ako. Ako Hindi ko naman alam na uulan ng ganyan. Kailangan muna natin umuwi. Magsapatos tayo. Ano yung gas mo? Magkano? 53. Ako 47. Sino panalo sa inyong dalawa? 47 ako. Saan mo nakuha, Johan, yung hula mo? 53. 53 nga? 50? No, don't tell me it's 53. Ang galing ni Johan. How? 52, 50. Oh! Ayan, so after nga namin na magbenta ng bote, actually ako na lang pumasok kasi sobrang lakas ng ulan. So challenge ko silang dalawa kung sino yung mas makakahula ng pinakatama or malapit sa actual na napagbentahan ko. Sobrang napahanga ako ni Johan kasi muntik na niyang mahulaan talaga yung actual. 50 cents na lang. Ito scissors, oh. Kami, may pang merienda na kami. Kami! 50. Sweet. Punong-puno na naman kami guys. Ito na yung huling laman ng shed. Ayan na, nandyan na lahat. At sana naman wala na talaga. Yan na yung mga pang-camping, mga wagon, lahat ng kung ano-anong pang-summer stuff. Ayan, pati mga bola, mga roller skates. Nandyan na lahat. Huling biyahe na talaga. Tunay na talaga. Ito na lang ang kahulilihang gamit na naiwan dito. Hindi ko na balak dalhin yung isang bike na maliit kasi nga tuturuan ko na si Johan doon sa bike na sa BMX ni Jeron na medyo malaki. Kasi ang bike namin ngayon total ay 5, 4 lang naman kami. Kasi ang nagagamit ni Johan na bike sa ngayon ay ito pa lamang. Hindi pa niya kaya yung malaki. Kaya lang, kaysa magdala ako ng 5 bike doon sa kabilang bahay, mas okay na i-dispose na lang namin to. Iiwanan na lang namin dito sa back alley. Tapos yung 4 na lang na malalaki ang dadaling ko. Bahala na, tuturuan ko na lang siya doon sa malaking bike. Anak yan, iiwanan natin sa likod. Yun, na-stuck ng buong winter. Time na para ilabas at magamit. Yun, nabombahan na natin si Kulapuji. Pangalan niya is Kulapuji. Kulapuji. Pero si Kulapuji yan, si Kulapuji. Yan, babaykin namin ni Jeron papunta sa sa bahay na nilibatan. Si Mami naman, sinakay na namin yung 2 pang bike doon sa likod ng sasakyan para hindi na namin kayang balikan na pa bike din.